Mga ganitong bagay lang yung pinoproblema ni madam. Yung tipong may ulam na sa harapan niya, pero nai-stress pa siya kung paano niya lulutuin. Yung alam lang kasi ni madam ay yung prito-prito lang. Paano ba naman kasi nagrereklamo na yung pamilya niya? Nagka-kolesterol na daw sila. Eto na nga at ready ng pakuluan ni madam to ng 4 na araw. Bago nilagay yung karne, chinek muna ni madam kung may damage pa. Kung wala ay ilunod na. Nagiwa na nga si madam ng mga ricados dahil ihahalo niya to sa pinakuluan niyang rib pie. Para naman may lasang unti itong pinakuluan ni madam. Nilagyan din ni madam ng pamintang buo, tapos yung asin. Tapos takpan mo daw ng dahan-dahan para hindi mabigla yung karne. Habang pinakuluan nga ni madam to, nag-iisip pa si madam kung ano yung susunod niyang gagawin. Sinilip niya nga muna itong oven. Baka kasi sira na dahil hindi laging ginagamit. Nangangamoy kalawang na nga mga kapilingon. Dahil medyo delikado na yung oven ni madam, naisip niyang gamitin bago masira. Nag-search na nga siya sa Google kung paano lutuin itong rib part sa oven. Pero lalong naguluhan lang si madam. Paano ba naman kasi yung explanation English ba naman? Kaya ang final decision ni madam ay mag-eksperimento na lang. Sanay naman yung madam niyo sa ganitong paraan. Lulutuin ni madam to sa prosesong alam niya. Habang hindi pa kumukulo yung pinakuluan niyang karne, nagiwa muna siya ng ricados para sa final part. Pagkatapos nga ng 4 na araw, eto na at kumukulo na yung pinakuluan natin. Isa-isa na nga chinek ni madam kung pwede na ba. Dahil kung hindi, papakuluan pa ni madam to ng mga 1 araw. Pero no need na kasi malambot na. Ngayon, ang gagawin na naman ni madam ay gagawa siya ng sauce para ipintura natin sa rib part bago isalang sa oven. Nilunod na nga niya itong hiniwa niyang bawang para naman mawala yung sumpa sa karne. Nilunod na nga din ni madam itong ketchup kasama yung plastic na binalot. Siyempre, maglagay din tayo ng pangpalasa. Another paminta na naman na durog. At nilunod na nga din ni madam itong epektos na magpapasarap sa sauce natin. Haluin mo lang ng 4 na beses. Huwag mong pasubrahan kasi bawal yun. Nung isang tikim ni madam, hindi pa siya sure sa lasa. Kaya tinikman niya ulit. Dahil hindi pa din sure si madam sa lasa, kaya ginawa na lang niya yung pinagbabawal na teknik. Parang kinakabahan ako sa mga pinagagawa ni madam. Bahala ka na madam, go! Dahil walang brush sa mansyon, naisipan ng pinsan ko na mag-DIY na lang. Masasabi kong matalino din pala yung mga angka namin. Pero si madam lang yung hindi. Dahil ready na din naman tong DIY brush natin. Kaya sinimulan na ni madam na magpintura sa karne. Seryoso na nga si madam dito dahil lahat ng part ay pipinturahan. Pagkatapos ay niready na nga niya itong oven. Nung nabuksan na ay ready na tong isalang go. Pero ipagdasal nyo na hindi mapalpak tong niluto ni madam. Pero ang importante niyan ay masarap namang tignan. Eto na nga, sinara na nga ni madam yung oven. After how many days mga kapilingon, hindi pa din luto itong niluluto ni madam. Eto na nga at minamata-mata na nga ni madam. Sobrang happy ni madam nung nakita niyang hindi sunog. Etong proseso ng pagluluto ni madam ay hindi basta-basta. Basta yun lang yung masabi ko. Eto na nga at kinuha pansamantala ni madam yung niluto niya sa oven. Dahil babalik ta rin niya ito at pipinturahan na naman. Feeling ko dahil sa prosesong ginawa ni madam, lalong sasarap tong niluluto niya. Pero hindi pa tayo sure dun. Ayan na nga at isasalang na naman ni madam ulit sa oven, go! Barbecue ribs pala tong niluto ni madam. Pero with a twist kasi sa oven sinalang. Nung nakita ni madam na sure na luto na, abay kinuha na niya, baka masunog na naman ulit. Wow! Dugot pawis ang sinakripisyo ni madam sa niluto niya ngayon. Abay hindi talaga basta-basta. What a perfect talaga tong niluluto ni madam. Siyempre hindi pa natatapos dyan. Nilagay na nga ni madam ang huling epektus. Nilabas na nga ni madam yung pangmalakasan niyang utensils. Eto nga ang kutsara, tinidor niyang 24 karat gold. Eto na nga yung final part. Titikman na nga ni madam itong niluto niyang barbecue ribs. Parang bukas mo pa yan matitikman dahil sa pinagagawa mo dyan, madam. Eto na nga at minimekos-mekos na nga ni madam. At sinubo at ninanam-nam nga niya itong niluto niyang barbecue ribs. Dahil nasarapan si madam sa niluluto niya, pati buto kinain niya na din. Pinahiwan na nga niya ito ng maliliit sa uncle niya para lahat makatikim. Tapos nagdamoves pa tong madam niyo. Nung nahiwa na nga ng maliliit lahat, abay kainin na namin to, baka mapanis pa. Tapos nagmayabang pa tong madam niyo at nilabas yung paubos ng wine. May natirang sauce sa kawali, hindi pinalampas ng pinsan ko. Pati na din yung sabaw ng pinakuluan natin kaninang karne. Ginawa niya pa talagang sinigang. Sayang din daw kasi at para may sabaw din daw. Ready na nga kaming makipagbakbakan. Pabilis ang kain na lang to. Kung sino yung maiiwan, siya yung maghuhugas. Go!